Dahan-dahan akong naglakad papasok sa warehouse na sinabi ng kidnapper sa amin ni Joselito, mahigpit kong hawak ang bag na naglalaman ng pera. Kailangan kong makita ang anak ko ngayon. I'm here, I have the ransom money with me. Can you give me my son back? Tanong ko pero kaluskus lang ang narinig ko. Just put the bag down on the left side and leave, utos ng kidnapper sa akin. Hinanap ko siya sa paligid pero di ko siya makita. Sigurado ako na kasama niya ang anak ko. Nanunood siya at binabantayan ang kilos ko. No, I'm not leaving this money without my son, sigaw ko pabalik sa kanya. Hindi ko siya nakasama ng 7 mahabang taon, ibalik mo lang siya sa akin, kailangan ko ang anak ko, pakiusap ko sa kanya. Do what I said, or else you will not have your son back, just leave that money down, sigaw niya sa akin pero mas humigpit ang hawak ko sa bag ng pera na hawak ko. I want to see my son, sigaw ko ulit, shut up. Florencia, iwanan mo na lang yan, lumingon ako at nakita ko si Joselito na palapit sa akin, nagmamadali itong tumakbo palapit sa akin. Just put the bag down, sigaw niya muli sa akin, utos yun na ayokong sundin. Hindi ko ilalagay itong bag na ito, natigil ako nang may tumulak sa aking lalaki, it was the kidnapper, he was wearing a black hoodie and his face was covered. Wala akong makitang kahit na anong pagkakakilanlan niya. Florencia, sigaw ni Joselito sa akin, I thought I was going to fall but somebody caught me. Minulat ko ang mga mata ko at nakita ko si Giselto na nakaalalay sa akin, nasalo niya ako, agad akong pumalag sa kanya kaya nabitawan niya dahilan para tuluyan akong matamba. Pagtamba ko ay nakita ko ang paglaglag ng bag at ang pagtakbo ng isang matangkad na lalaki upang kunin ang bag. My son, give me my son. Pagmamakaawa ko, tumayo ako agad at hinila ko ang sleeves niya at pinipilit ko siyang ilabas ang anak ko. Please, have mercy on me, I need my son, shut up, get off, sigaw niya sa akin at pinipilit niyang ialis ang aking kamay pero di ako nagpatalo. Ano ba, bumitaw ka na lang sa kanya baka mas lalo tayong mapahamak, sabi ni Joselito at hinila niya ako palayo sa lalaking yun. Hindi ako bibitaw hanggang wala ang anak ko sa akin. Sabi ko sa kanya at siya ang hinampas-hampas ko, yung anak ko Joselito, gusto ko nang makita, gustong gusto ko na siyang makita, maawa ka naman, hayaan mo na akong makita ang anak ko. We all want to see him, Florencia, for sake please shut up, utos niya sa akin at natahimik ako sa mga sinabi niya. Shut up, yun lang ba ang sasabihin mo, Joselito? Oo, kasi Florencia sa ginagawa mo parang gusto mo ring mapahamak. Palibhasa kasi kasama mo yung anak natin, 7 taon mo siyang kasama, ako hindi, kaya di mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Sobrang miss ko na ang anak ko at ayokong dumating sa punto na magulat na lang ako dahil wala siya. Florencia, alam ko yung nararamdaman mo. Parehas tayong nag-aalala kay Marjun, but I can't bear it kung pati sa'yo may mangyayari pa, naiintindihan mo ba? Bakit sinabi ko bang mag-aalala ka sa akin, Joselito, ha? Florencia, alam mo sobrang tigas pa rin ang ulo mo, nag-aalala nga di ba? Nag-aalala na nga ako kay Marjun tapos dagdagan mo pa yung worries ko. Site niya sa akin at binitawan niya ako ng tuluyan, nadinig ko pa ang pagmumura niya sa hangin, sinundan ko na lang siya pabalik ng sasakyan dahil alam kong bad trip na siya. Anong nangyari sa inyo? Tanong ni Jasmine nang makabalik na kami sa pinaradahan namin. Bakit natagalan kayo? I was supposed to call the police, sabi niya muli sa amin pero di ako nagsasalita. May paimportante kasi dyan na pakiramdam niya siya lang ang nawala ng anak dito, sagot naman ni Joselito sa kanya at pinaandar na niya ang sasakyan. Why, what happened babe, did the bad guy did something, she asked him and she checked on Joselito. Sige hawakan pa si Joselito, kung makahimes parang asawa niya, nakakabwisit, bakit ba kasi kailangan sumama yan dito, isa lang yang ipal. Wala namang nangyari sa akin, pero yang si Florencia ipapahamak ang sarili niya. Mabuti tinulak lang siya nung lalaki at hindi siya sinaktan, mabuti andin ako para Hindi kita kailangan para protektahan ako, Joselito, kaya kung alagaan at protektahan ang sarili ko, pagsingit ko sa usapan nila ni Jasmine. Wow, hindi mo daw ako kailangan para kang Tim ang nag-iiyak doon at munti kang mapahamak, paano kung may baril yun? Florencia, gusto kong mabawi natin yung anak natin, at gusto ko rin na bumalik ang bata sa akin na buo at ligtas tayo parehas.
para yung bata pagbalik dito at kasama na natin ay hindi na naman magagalit sa akin. Natin, bakit natin? Hindi ba wala na kami at ninakaw niya si Marjun sa akin, does he still consider us a family? Natin, wow, maka natin ka naman itinakas mo nga si Marjun dati sa Pilipinas. Sigaw ko pabalik sa kanya, natahimik siya saka tumingin kay Jasmine. Sorry, sabi niya dito, okay lang, anak niyo naman talaga si Marjun, di ba? Tanong ni Jasmine sa kanya at ngumiti ito sa kanya. Halina kayo, umuwi na tayo para makapagpahinga. Masyadong naging stressful ang araw na ito, dagdag pa nito at pumayag naman si Joselito, bumiyahe na kami pauwi. Pagdating sa bahay ay agad akong dumiretso sa kwarto para magpahinga pero di ko magawang makatulog. I was just a step closer to my son. Kung di dumating yang Joselito na yan para makialam edi sana kasama ko na siya. Nakakainis, inayos ko ang mga kalat sa bahay nang makauwi kami ni Florencia. Naiwan naming messy ang bahay dahil sa pagmamadali kanina. Mom cooked for dinner and dad took a rest because his hypertension raised due to what happened earlier. Maging si mama ay nag-alala sa mga kinilos ni Florencia kanina nang ikwento ko ito. Hindi kasi nag-iisip si Florencia kung kailan tumanda kami ay saka tumigas ang ulo niya. Jasmine, we had a conversation earlier kaya di rin ako makapaghinga. I was in doubt at di ko alam kung tama ba na pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Umiinom ako ng beer ngayon para kalmadong makapag-isip at makapag-relax. Kailangan ko ring makapagpahinga ng kaunti kung di mababaliw na ako. Hindi ka pa rin pala nagpapahinga, sabi ni Florencia nang makita niya akong umiinom sa dining area. Tumingin ako sa kanya, nakasuot siya ng simpleng nightgown at magandang tingnan yun sa kanya. Ikaw rin hindi ka pa nagpapahinga, bakit gising ka pa? Hinintay ko yung tawag ng mga kidnappers. Baka kasi pag tumawag sila pwede na nating makuha si Marjun. Baka naawa sila sa akin kanina, sabi niya sa akin. Nag-aalala kaming parehas sa anak naming dalawa pero mas grabe ang tensyon ni Florencia. Nanay siya, mas grabe siyang mag-alala kesa sa akin. Parehas tayo ng dahilan, gusto mo bang uminom para mabawasan yang kaba mo? Tanong ko sa kanya at inalok ko siya ng beer pero umiling siya sa akin. Bumalik ka na pala sa pag-inom, malakas ka nang uminom ulit, I guess, my drinking habits returned when my memory. Natigil ako sa sasabihin ko, ayokong malaman ni Florencia na naalala ko na ang lahat, ayokong magalit siya sa akin o kaya bumalik ang takot niya. Mas gusto ko na yung ganito. Ayokong maseklam si Florencia sa akin, naalala mo na ba ang nangyari dati? Tanong niya sa akin, umiling ako sa kanya, hindi, wala akong naalala kung di ang panglalaki mo. Giit ko sa kanya, napalunok siya at saka umiwas ng tingin sa akin. Joselito, tungkol pala sa nangyari kanina, I'm sorry if I freaked out, pasensya na kung kinabahan ka dahil doon. Ngumiti ako sa kanya at uminom ng isang lagok. Naiintindihan kita, I would have done the same, sorry din kung nasigawan din kita, I thought the guy will hurt you, kaya nag-alala ako sa'yo kanina, ayokong may masaktan sa ating dalawa, sagot ko sa kanya. Nag-alala ka pa rin talaga sa akin sa kabila ng mga nagawa ko no? You're still the Florencia that I loved before, mag-aalala ako sa'yo kahit na anong kasalanan mo sa akin, automatic yun. Joselito, I'm sorry. I'm really sorry for hurting you back then, I'm sorry, sabi niya sa akin and tears fell from her eyes. Iniwasan ko siyang tingnan, it was not the reason why I left her, iniwan ko siya dahil sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya, dahil sa hindi siya naging masaya sa mga pamimilit na ginawa ko sa kanya. I wasted her life, sinira ko ang buhay niya, pero Joselito sana maniwala ka na kahit nagawa kitang lokohin noon dahil sa naging mahina ako ay nagawa ko ring itigil yun. Nagawa kong itigil yun kasi mahalaga ka sa akin kasi mahal pala kita, sabi niya sa akin at inilagay niya ang kamay niya sa kanya mga mata upang panasan ang mga luha niya at saka siya tumawa. Sorry kung sinasabi ko ta ngayon, I know that it's useless but, I'm sorry, sagot niya sa akin. Paano mo nasasabi yan, hindi ba magkasama na kayo ni Wilfredo? Umiling siya sa akin bilang sagot. Iniwan ko siya bago ko nalaman na babae mo si Jasmine. Ayokong masira ang pamilya natin dahil lang sa mahina ako. Mas mahalaga kayo ni Marjun sa akin kaya tinihil ko ang kalokohan ko yun, sagot niya sa akin. He loves you, mas mabibigay niya yung pinangarap mo kesa sa akin, he can give you the fairy tale that you wanted, the happiness that I forbid you to have.
But you gave me the fullest reality that I needed. And that reality was the fairy tale that I dreamed of. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ikaw at si Marjun, kayo yung kailangan ko sa buhay ko. Siguro nga huli na ako para sabihin tong mga bagay na sa'yo. You already fell out of love because of the pain that I caused you. Pinakamasakit na karma pala yung late realization. Natatawa niyang saad sa akin na para bang tanggap na niya ang lahat ng nangyari sa amin. Pahingi pala ng alak mo, kailangan ko pala nito. Saad niya sabay kuha ng iniinom kong beer, pinigil ko ang kamay niya and I held it tight. Ito ang gusto kong mangyari, di ba? Pero bakit nanghihinayang ako? I felt like my decision was my biggest regret. Tama nga siya. Masakit ang late realization. Joselito, and I don't know what went into my mind. I kissed her. Hinalikan ko siya na para bang 100 taon akong hindi nakahalik sa isang babae at wala akong pakialam. I love her. God knows how much I still love her. And I will take chance to make her feel what I really feel for her. Kanina ka patahimik, Jasmine, do you have any problem? Tanong sa akin ni Joselito magkasama kami sa sala ngayon at sinusubukang manood ng TV to lighten up the mood. Masyadong intense kasi ang nangyari kanina. Bigla akong kinabahan, hindi sa kaligtasan nila kundi sa kanilang dalawa mismo. Alam kong maling mag-isip ako ng ganang bagay pero magkasama sila. Kahit tapos na sila ay may nakaraan. They had a son and stayed together as a perfect husband and wife. At ngayon, kasama ni Joselito ngayon ang dati niyang asawa. Yung babaeng hindi niya nakalimutan kahit 7 taon na silang hiwalay. Wala lang, iniisip ko lang si Marjun, if you are still thinking about sa sinabi ko kanina, yung sa anak ko at ni. Mahal mo pa rin ba siya? Tanong ko sa kanya pero hindi siya nakasagot agad sa akin. Nag-isip siya at alam ko sa tingin na ibinato niya sa akin na, oo, mahal niya si Florencia, mahal pa rin yata. Jasmine, Joselito, naglolokohan ba tayo dito? Alam kong di nawala yun pero ako na ngayon, Florencia was just his past. Hindi, bakit kita lolokohin? Matagal na kaming hiwalay ni Florencia at yung nararamdaman ko para sa kanya binura ko na yun, dahil yun ang dapat kong gawin. Joselito, pwede ka namang maging totoo sa akin, mas masasaktan lang ako kung magsisinungaling ka. Sa 7 taon na lumipas, nanatili ako sa tabi niya, kahit walang kapalit, kahit naging kaibigan lang niya ako. Kahit na matagal bago niya binuksan ang isip niya para pagbigyan naman ang puso niya. Kahit na nung mga panahon na pinagbigyan niya akong mahalin ay iba ang nasa isip niya. Kahit masakit na nung unang beses na binigay ko ang sarili ko sa kanya ay pangalan ni Florencia ang binanggit niya. Kasi alam ko na balang araw, makikita rin niya ako. Ako rin ang mas mamahalin niya. Mas magiging importante rin ako. Pero ngayon, natatakot na ako. Pakiramdam ko kasi nawawala na ang pagkakataong yun. Baka yung balang araw ko ay maging pangarap lang. Jasmine, mahalaga ka sa akin, he assured me at yinakap niya ako. Sabihin mo sa akin na ako na ang mahal mo, Joselito. Please, gusto kong marinig ang mga salitang yun ngayon. Jasmine, I love you, okay? A tear fell from my eyes nang madinig ko yun. Ako na ba talaga ang mahal mo? Oo, mahal kita. Then can you do me a favor? Ano yun? I want you to marry me after this. Let's get married after we find Marjun. Tulad nga ng sabi ko, matagal na akong naghintay para sa kanya. Hindi ko hahayaan na makuha pa siya ng iba sa akin. Ayokong makuha siya ng taong nanakit at nanloko lang sa kanya. He's mine now. Akin lang si Joselito. Minulat ko ang mata ko at nakita ko siyang mahimbing na natutulog sa tabi ko. Napatanong ako sa sarili ko, ano bang nangyari? Pakiramdam ko sobrang bilis ng lahat at nang minulat ko ang mga mata ko. Magkasama na kami sa kama at parehas na kayakap sa isa't isa. Nagsimula na akong questionin ang mga dahilan ng mga nangyari sa amin dati. Can we stay like this for a while more? Hindi na ako tatanggi sa hiling mo dahil na-miss kong kayakap ka. Naalala mo pa ba kapag sinasabi kong mas masarap ako yamakap kay Marjun? Tapos magagalit si Marjun kasi daw ang cute mas masarap yamakap di ka na daw kasi cute, kaya di ka na masarap yamakap. I miss those times, yung lagi tayong masaya. Sorry kung sinira ko yung masayang tayo. Kasalanan ko rin naman yun, sana di matapos tong oras na ta. Sana ganito na lang tayo lagi, ayokong matapos ang sandaling ito. Sana Joselito, sana madali na lang maibalik sa dati ang lahat.
Biglaang nagring ang phone kaya parehas kaming napabangon ng mabilis. Mga kidnappers, agad niya iyong sinagot habang nakatingin sa akin. Hello, sabi ni Joselito, loudspeaker mo para madinig ko, sabi ko sa kanya at agad niyang ginawa. 10 million, send me that money now, okay? I will, pero kailan namin makikita ang anak namin? Pakiusap, tingnan natin si Marjun, okay? I'll let you hear him today. Dad, Mom, nadinig ko ang isang boses ng binatilyo. Marjun, sabi ni Joselito at hikbi na ang narinig namin kasunod. Mom, are you there? Tanong niya sa akin. Hinahanap ako ng anak ko. Naluha ako nang madinig ko ang boses niya. Marjun, anak, babawiin ka namin ha? Mom, please save me. Oo naman anak, ililigtas kita. Pangako ko sa kanya. Mom, pakibilasan naman po. I want to see you, please. I want to see our family again. Well, that's enough. Send me the money at this address and you will again receive a call from me for the last transaction. But for now, send me a partial of 10 million, sabi nito at naputol na ang linya ng telepono. Saka dumating ang message ng address kung saan iiwanan ang pera. Halika na, Florencia, tungkol kagabi. Let's talk about it later, Joselito. We need to go. Sabi ko sa kanya at madalian akong nagbihis at pumunta sa kwarto ni Marjun para doon magpalit ng damit pang alis. Napabuntong hininga na lang ako nang maisip ko ang nangyari kagabi. Alam ko dapat nagmamadali na ako pero yung mga nangyari kagabi. Yung bawat halik, bawat hawak niya, muli akong naging bahagi niya. Mahal pa rin ba niya ako? Yun ang tanong na gumugulo sa aking isip. Pakiramdam ko kasi ganon pero ayokong mag-assume lalo na baka dala lang yun ang mga nangyayari sa amin nitong nakaraang araw. Si Jasmine na ang babaeng mahal niya. Siya na ang kasama nito kaya di ako pwedeng mag-assume na mahal pa rin ako ni Joselito. Pagkatapos naming maghanda ay kumuha kami ng 10 million sa bag na dala nila Tita Milania at Tito Ponzi, at saka kami dumiretso sa address na pinadala ng kidnapper. Ako na lang ang mag-iiwan ng bag doon sa lugar na yun dahil baka mamaya mapaano ka na naman, sabi ni Joselito sa akin, humiling ako sa kanya bilang sagot. Hindi, sasama na ako sayo, Joselito, baka mamaya dala na niya ang anak natin, gustong gusto ko nang makita si Marjun. Florencia, wag ka nang makulit, okay? Maghintay ka dito sa sasakyan. Pagpupumilit niya sa akin, ayoko nga, Joselito, sasama ako sayo. Wala na siyang nagawa kung di ang pumayag sa gusto ko. Pumunta kami sa isa namang lumang building kung saan may mamang nakaitim ang nakatayo sa gilid. Nakasuot ito ng hood at sombrero, matangkad siya. Siya rin yung lalaking kumuha ng pera namin the last time. Ibaba mo na lang at umalis ka na, sabi nito kay Joselito at tumingin siya sa akin. Sinenyasan ko siya na ibaba ang pera. Can I ask you one thing? Tanong ni Joselito sa kanya. About our son, is he alright? He is alright, don't worry, you'll have him soon. Why don't you give him to us now? Saad ko at hinawakan ni Joselito ang kamay ko. You have a lot of questions. Saad nito at kinuha na niya ang bag at saka nagtatakbo ito paalis. Wala pa rin sa atin si Marjun, Joselito, nag-aalala na ako sa kanya. Paano kung may ginawa na silang masama rito? We heard our son, he's safe. What we need to do is to follow his orders to get him back safely. Malapit na natin siyang makuha. Napatingin ako sa kamay ko na hawak-hawak niya habang ang isang kamay niya ay nasa manibela. About last night, Joselit, what happened between us? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang, siguro dala lang yun nung stress natin sa pag-aalala kay Marjun. No, I did it because, Florencia, I still love you. Nagbibiro ka ba, Joselito? Mahal mo pa ako? Hindi ko alam, akala ko wala na. Until I saw you again, alam kong maling mahalin ka. Alam ko na mali kasi ang dami kong nagawang mali sa'yo pero, Florencia, mahal pa rin kita. Ako ang dapat na mag-hesitate kasi kahit minahal mo ako ng tapat nung nawalan ka ng alaala, I betrayed you, niloko kita. Hindi ko inisip na naibigay mo na at pinaparamdam mo na sa akin yung mga pangarap ko. Hindi ko alam kung deserve ko pa ba ang pagmamahal ko sa'yo. Pwede bang kalimutan na lang natin ang nakaraan ng isa't isa at mamuhay na parang kakakilala lang natin? Hindi ko alam kung pwede ang gusto niya. Nakukonsensya ako ng sobra, hindi ako sumagot at nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho niya.
dumating kami sa bahay at sinalubong kami ng mga tanong ng parents ni Joselito. Nandoon din si Jasmine na agad na sinalubong ng yakap si Joselito. Are you okay? Nag-aalala ako sa inyo kanina dahil wala akong balita sa mga sinabi ng kidnappers. Bakit di ka tumawag sa akin para nasamahan kita? Ayokong istorbohin ka, Jasmine. Kahit na Joselito, soon magiging pamilya na tayo nila Marjun, kaya dapat dinadamay mo ako sa mga ganitong sitwasyon. Oo nga pala, pakiramdam ko bumalik ako para sirain silang dalawa. Biglaan akong nakonsensya dahil sa may nangyari nga sa amin ni Joselito kagabi. Anong sinabi ng mga kidnappers tungkol sa anak niyo ni Florencia? He settled down kasama si Jasmine sa sofa at nakatayo naman ako sa gilid. Tinitingnan ko kung paano hawakan ni Jasmine ang mga kamay ni Joselito. Wala pa kaming nakukuhang details, ma'am, basta tatawag na lang sila pag nakumpleto na yung pera, papakawala na daw si Marjun. Sana tumawag na sila agad, bakit pa ba kasi nila pinapapatagal ito? Sabi ni Tito Ponzi at saka uminom ng tubig. Siniko siya ni Tita Milanya dahilan para mabilaukan nito. Tahimik naman akong umakyat sa itaas para magpahinga saglit, magpahinga at magising na rin sa illusion ko. Masyado akong nadala sa nangyari kagabi. May realidad agad na sumampal sa akin dahil doon, si Jasmine ang realidad na yun. Hey! Bumukas ang pintuan at nakita kong sumilip si Jasmine sa pintuan namin. Ngumiti siya sa akin at masyadong inosente ang dating niya. Hey, makukuha rin natin si Marjun, don't worry too much. Salamat at lagi kang andyan para tumulong sa asawa ko. Hindi mo na siya asawa, naisampal ko ang kamay ko sa lobby ko. Pasensya na, nasanay lang siguro ako, 7 taon na kayong hiwalay, kaya dapat alam mo na ang lugar mo sa kanya. Hindi ka naman siguro feeling girl, di ba? Niloko mo si Joselito and he doesn't deserve you anymore. Nanay na lang ang papel mo kay Marjun and not his wife anymore. Alam ko, you are Joselito's fiancé. Marunong akong lumugar, Jasmine. Hindi ako katulad mo na umapal na nga, pinosenti pa rin kahit demenyite naman. What do you mean? Alam mo na ang ibig kong sabihin, Jasmine. Sa ating dalawa, ikaw ang kabit na some-iron ng relasyon namin. Tumawa naman siya at pumalakpak pa ng kamay niya. Come on, Florencia, sa ating dalawa ikaw yung pokpok na nakipagyugyugan sa ibang lalaki. Mabuti nga mabait pa si Joselito at hindi niya sinabi sa korte na nakiapid ka kaya siya nakipaghiwalay. Dignidad na lang niya ang sinira niya para di ka makumpermiso. Kahit na ang daming ebidensya na tumuturo sa nakakadiri mong affair, ay pinagsiksikan niya ang mali sa kanya. Siguro naawa na lang ang Diyos sa kanya kaya nabuko din sa korte ang kalandian mo. Anong ibig sabihin mo sa sinira niya ang dignidad niya? Florencia, hindi totoong babae ako ni Joselito nung mga oras na yun. It was just a show to set you free. Ayaw niyang masira ka kaya sarili niya ang siniraan niya. Kaya wag kang magpa-inosente dito. Face it, you don't deserve him anymore kaya wag ka nang umapal at ikaw ang lumugar sa ating dalawa. Banta niya sa akin habang nakangisi. Hey, lunch is ready. Biglang sumulpot si Joselito sa harap naming dalawa. Totoo ba yung sinabi niya? Tanong ko sa kanya. He looked at me with questions in his eyes. Ano yung sinasabi niya, Jasmine? Well, I told her the truth, na di mo talaga ako babae nung mga oras na hiniwalayan mo siya. Bakit mo ginawa yon, Jasmine? He asked her na parang nanggigil siya rito. He lied to me. Bakit pa niya kailangang pagmukhaing masama ang kanyang sarili dati? To teach her to settle down, to remind her that she's just an ex-wife, sagot ni Jasmine. Bakit mo yun ginawa, Joselito? Bakit mo kailangang magdahilan para lang mahiwalayan ako? Kasi alam kong di mo ko papakawalan. Florencia, alam kong pipilitin mong ayusin yung pamilya natin. Alam kong mas gugustuhin mong makasama ang isang katulad ko na sobrang sama. Kesa ang maging masaya ka kasama ng taong mahal mo talaga ng mga oras na yun. Ayaw mo ba na gawin ko yun? Ganun ka ba kagalit sa akin na kailangan mo pang magsinungaling at saktan ako? Kasi pwede mo namang sabihin na ayaw mo na, bakit ka pa nagsinungaling? Kasi mahal kita, kasi nasaktan kita, kasi di kaya ng konsensya ko yung mga nagawa ko sa'yo dati. Florencia, di ko alam kung paano ko tatanggapin yung totoo na kasalanan ko, kung bakit hindi ka naging masaya. Nakasalanan ko kung bakit binalikan mo pa rin si Wilfredo. Nakasalanan ko kung bakit di mo nakamit yung buhay na pinangarap mo, na ginawan kita ng masama dati, na sinasaktan kita,
that I raped you and forced you live a miserable life with me. Florencia, masakit sa akin noong na-realize ko na hindi ako yung makakapagpasaya sa'yo. Hindi ko susubukang buuin ulit ang pamilya natin, kung hindi ko naisip na napapasaya mo kami ng anak mo. Sana naisip mo rin yan, sana naisip mo rin na kinalimutan ko lahat ng mga pinagdaanan natin dati to give you a chance na maging pamilya tayo. Wala naman na sa akin yun. Joselito, pinatawad na kita nung unang beses akong makita yung ngiti mo noong pinanganak si Marjun. Pinatawad na kita noong sinabi mong babawi ka. Florencia, sigaw ni Joselito sa akin pero di na ako lumingon. Huwag mo siyang habulin, she's not your wife anymore. Ako na ang present mo, Joalito. Sabi ni Jasmine, bakit kailangan mong sumuko kung handa pa akong lumaban?